Umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Wala sila papadal, nagpa-check up siya. Umalis na kayo hanggat wala pa sila dito. Galit niyang ani habang pinagtatabuyan kami. Sasama ka sa akin sa ayod sa gusto mo. Wala ka na magagawa pa. Pagkatapos na nangyari sa atin ay hindi na ako makapapayag na hindi tayo magpakasal. Wika ko at bigla ko na lamang siyang binuhat at kahit nagwawala siya at nanlalaban ay wala siyang magawa. Mas mabuti na ito habang wala ang mga mahal niya sa buhay dito para hindi ko sila masaktan sa oras na manlaban ang mga ito. Bilisan niyo dyan! Ang babagal niyo kumilos! Sigaw ko sa kanila habang hinahakot nila ang mga gamit ni Colleen. Paglabas namin ay marami na nag-uusyoso sa labas. Marahil ay dahil sa kakasigaw ng mahal ko. Napakalakas naman kasi ng boses. Lagi na lang galit sa tuwing makikita ako. Gwapo naman ako at makalaglang panty, katulad ng laging naririnig ko sa mga babaeng nagkakandara pa sa akin. Pero bakit sa kanya ay parang nakaglow ang panty niya at hindi matinag-tinag? Paglabas namin ay tinungo ko agad ang sasakyan ko na nakaparada at ipapasok ko na lang sana siya sa aking sasakyan nang bigla akong makarinig ng putok ng baril kaya bigla kong naibaba si Colleen at iniharang ko ang malaki kong katawan sa kanya upang hindi siya tamaan ng bala. Malalakas na sigawan naman ng mga tao ang maririnig at kanya-kanya ng tago ang mga kapitbahay ni Colleen. Mga tauhan ko naman ay nagsimula ng palibutan kami at iniharang ang katawan nila para protektahan ako. Kami ni Colleen. Si boss! Bantayan niyo si boss! Sigaw ni Simon habang ako'y nakayakap pa rin ang buong katawan ko kay Colleen at hindi ko siya binibitawan. Mabilis ko siyang naipasok sa aking sasakyan. Wala akong iintindihin dahil bulletproof ang sasakyan ko. Stay there and don't move. Utos ko dito at hindi pakiusap at pagkatapos ay kinuha ko ang 2 baril ko na nakasukbit sa aking gun holster. Sinilip ko kung saan nanggagaling ang mga putok ng barila. Nakita ko ang isang lalaki sa di kalayuan na nakatayo sa poste at inaasinta ng barila, si James. Kaya pinaputukan ko agad ito at bullseye, bagsak siya sa lupa. Napalingon sa akin si James at sinanyasan ko siya sa isang bahay na malapit lang dito dahil may nakita ko mga lalaki na may hawak na baril. Nang pinabagsak ko, ang lalaki nasa poste kanina. Move! Move! Ani Henry sabay turo ng bahay na sinasabi ko kaya mabilis silang nakalipat sa kabilang side ng kalsada. Binuksan ko ang pintuan ng sakyan ko at sinilip ko ang mapapangasawa ko at nakita ko na nakasubsob ang mukha nito sa upuan at umiiyak at takot na takot. Pretend ka lang baby na naglalaro kami ng baril-barilan ha. Ako ang pulis, sila ang masasamang tao. Wika ko at tinignan niya ako ng masama at muling isinubsob ang mukha sa upuan nang makarinig muli ng putok ng barila. Malakas siyang napasigaw dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Shit! Tinatakot nila ang prinsesa ko! Tinawag ko si Lian at sinabi ko sa kanya na bantayan si Colleen at mabilis akong umalis at pinuntahan ko ang bahay ko saan nakita ko ang ilang tao doon na may hawak na baril kanina. Nakita ko sila Henry at sumaya sa akin ng 4 na daliri na ang ibig sabihin ay may 4 na kalaban sa loob ng bahay. Sinenyasan ko sila na papasukin ko ang bahay kaya lahat sila ay sumunod sa akin. Payuko kaming nakapasok sa loob ng bakuran at pagkatapos ay isang malakas na sipa ang ginawa ko sa pintuan at sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawala namin sa kanila. Bagsak ang 3 habang ang isa ay sa hita ko lang pinatamaan dahil kailangan ko siya upang malaman ko kung sino ang nasa likod ng pagdukod sa babaeng pakakasalan ko. Bitbitin niyo yan. Bilisan niyo dahil baka dumating na ang mga pulis. Siguraduhin ninyong walang magsasalita sa mga kapitbahay ni Colleen kung ayaw nilang mapahamak. Utos ko sa kanila at mabilis naman silang nagsikilos. Dadamputin na lamang sana nila ang isang lalaki na bigla na lamang itong nagbaril sa kanyang sarili kaya napamura ako ng malakas nang walang buhay itong bumagsak sa sahig. Iwanan ninyo ang mga iyan. Ang intindi ninyo ngayon ay ang mga witness. Bayaran ninyo kahit magkano. Utos ko at tumalikod na ako at nagmamadali ko ng tinungo ang mapapangasawa ko. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan ay isang suntok naman ang tumama sa mukha ko na ikinagulat ko at galit na galit ang prinsesa ko na sumalubong sa akin. Hindi nga ako tinamaan ng bala pero ang kamay mo kanina pa dumadapo sa mukha ko. Pag hindi ka tumigil, kapag hindi ako tumigil ay ano? Ha? Ano? Sigaw niya sa akin. Wala, grabe ka naman. Ano lang, mahalin kita. Ani ko at napatingin ako kay Leah na naupo na sa driver's seat at tumatawa ng malakas. Hindi ako sasama sa inyo. Iuwi niyo na ako sa amin. Ayoko sumama sa inyo.
Pagkatapos mong magpakasarap, basta ka nalang umalis ng ganoon lang, na hindi ka man lang nagpaalam, tapos babalik ka dito at bigla mo nalang kukunin ng sapilitan? Ha? Sigaw niya habang nanlalaban sa akin. Boss, patutulugin ko din sa suntok. Ni Lian. Subukan mo kung ayaw mong mahati ang katawan mo sa akin. Inis kong sagot kay Lian. Hindi na siya sumagot pero alam kong naririndi na siya sa kakasigaw ng prinsesa ko. Napatingin ako kay Colleen na bigla itong matahimik at umiyak na lamang. Isiniksik niya nang isiniksik ang katawan niya sa sulok na tila ayaw madikit sa akin. Wala naman ako nakakahawang sakit. Gusto kong alamin ninyo kung kanino mga tauhan na nakalaban natin kanina. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nalalaman kung sino kalaban natin. Ani ko kay Lian. Napatingin ako kay Colleen at umiiyak pa rin ito. Tapos na yung baril-baril na namin. Talo ang kalaban. Ang galing namin. Wika ako sa kanya. Hindi niya ako pinansin kaya kinuha ko ang isang kamay niya ngunit nanlaban naman siya at ayaw pahawak sa akin. Ibalik niyo ako sa amin. Kailangan din ako ng mga kaibigan ko. Anya nang malakas at hindi naman pasigaw. Pagkarinig ko ng mga sinabi niya ay kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ko si Henry. Dukutin niyo mga kaibigan ni Colleen. Ayaw niyong malayo sa mga kaibigan niya kaya isasama ko sila kung nasaan ang prinsesa ko. Pagkasabi ko ay nagwala naman si Colleen. Gago ka! Huwag mong gagalawin mga kaibigan ko! Asik niya kaya napakamot na ako ng aking ulo at tinawagan ko muli si Henry. Ayaw niya, wag na daw. Wika ko habang napapakamot ako sa aking ulo at pinatay ko ng telepono. Hirap naman kausap na isang prinsesa. Ganito ba talaga ugali ng mga Andrade? Princess, nakausap ko ang isa kong pinsan. May kundi silang problema na kailangan nila ng aking tulong. Bukas ng umaga aalis kami. Kaya dito ka muna sa mansyon at magbuhay Reyna ka. Dahil sa iyo ang lahat ng nakikita mo sa lugar na ito. Dahil magiging asawa na kita. Wika ko sa aking anghel. Isang tsinelas ang muntikan ng tumama sa mukha ko at buti na lamang ay nasaluko agad ito. Kung hindi ay may bukol na naman ako. Mula nang dinala ko si Colleen dito sa asyenda ko sa Subic, Zambales ay puro bukol na ang inabot ko sa kanya. Demonyo ka! Ibalik mo ko sa amin! Batong-bato na ako dito at sumungsuwan na ako sa pagmumukha mo! Sigaw niya sa akin. Dude, hindi pwede sa akin ang ginaganyan ako ng babae. Patitikimin ko siya ng paulit-ulit na langit hanggang sa mapaamo ko siya. Ani Henry. Sinamaan ko siya ng tingin at isang malakas na tawa lamang ang ginawa niya sa akin. Tumunog ang telepono ko kaya sinagot ko agad ito nang mabasa ko ang pangalan ni Simon. Anong balita? Hawak niyo na ba ang dalawang pinapakuha ko sa inyo? Ha? Tanong ko. Naririnig ko ang tunog ng chopper kaya alam kong papasakay na sila upang tumungo dito. Walang diyang mga babae ito, para mga Amazona, palaban. Pinagkakalmot ako, buti na lang nakatulog sa tig-isang sikmura lang. Ani Simon. What the? Sinabi ko ba nasaktan yun dalawang iyan? Sigaw ko. Nakatitig lamang sa akin ang prinsesa ko at nang kininditan ko siya at nag-flying kiss ako sa kanya, ay mabilis niya akong tinalikuran. Sige na, dalhin niyo na mga iyan dito. Kailangan ko sila dito dahil ilang araw tayo mawawala simula bukas. Ani ko at natapos na din ang pag-uusap namin. Napabuntong hininga ako nang hindi ko nakikita si Colleen. Ganito kami araw-araw. Kahit anong klase ng pang-aamo ang gawin ko sa kanya ay walang epekto. Pati ang tungkol sa mga magulang niya ay hindi niya pinapaniwalaan. Kumuha ako ng sample ng DNA niya at ipinadala ko na ito sa mga magulang niya na nasa Milan at kapag nakuha na nila ang resulta ay ipapakita ko ito sa mapapangasawa ko para maniwala na siya si Princess Elena. Lumabas ako ng mansyon at nagpunta ako sa shooting range at pinagbabaril ko ang mga bottles na nakahilera sa malayo at walang mintis ko silang tinamaan. Wala pa rin mintis? Ani James na kararating lamang. Muli kong kinasahan ng bala ang baril ko at tinarget ko naman ang mas malayo mga bottles at katulad ng nauna ay wala pa ring mintis ang pagtira ko at bawat bote ay sumasabog sa tuwing humahalik sa kanila ang bala ng baril ko. Mukhang gigil na gigil ka ha? Hindi mo pa rin ba napapaamo sa Princess Elena? Kala ko ba pinatunayan na niya sa iyo na mahal ka niya? Baka naman tinakot mo kaya pumayag. Anya, hindi ako kumibo dahil naiinis pa rin ako at muli akong bumaril sa target na mas malayo. Ligawan mo kasi. Tigilan mo ang katatawag ng asawa sa kanya. Haranahin mo o kaya idalhin mo doon sa batis at hayaan mo gawin niya ang dating pamumuhay niya. Balita ko noon ay nanguhuli sila ng isda sa pamamagitan ng pangangapa. Tanungin mo ang tauhan ng radyo kung paano ang pangangapa para maturuan ka. Tapos dalhin mo sa Princess Ellie sa batis para makita niya ang effort mo. Masyado ka kasing mabilis kaya naiinis siya sa'yo.
Ani James. Napatingin ako sa kanya at kumunot ang noo ko. Kapa? Anong kapa? Nagtataka kong ani. Tumawa lamang siya at napakamot ng kanyang ulo. Palibhasa, ang alam mong kapain ay ang loob ng panty ng babae. Mangangapa kayo ng isda. May ginagamit sila doon na kawayan na hugis timba. Parang ganun? Hindi ko alam. Tanungin mo ang tauhan natin. Pag-aralan mo iyon para naman makuha mong atensyon ni Princess Ellie. Anya. Pagkarinig ko ng sinabi niya ay mabilis akong umalis. Hinanap ko si Manong Abner upang magtanong tungkol dito. Naku iho, mahirap yan. Hindi mo yan matututunan. Kung minsan ay matitibo ka pa niyan sa isda. Pero pwede kang gumamit ng gloves. Aniya. Napakamot ako. Napatingin ako kay James na tumatawa ng malakas. Mga harana na lang mo ako. Baka palpak pa mangyari sa akin kapag pinilit ko iyan. Ani ko at napapakamot ng ulo si Manong Abner na tumalikod na sa akin. Ikaw, mga harana? Di bagay sa'yo. Buti sana kung magaling kang kumanta. Kahit nga sa patay na mag-aaleluya ka lang, hindi ka papasa. Harana pa kaya? Pang-aasar ni Henry. Napipiko na ako sa pinsan kong ito. Wala na itong ginawa kung hindi ang asarin ako. Nakahanap ka na ba ng yaya ng anak mo? Tanong ko. Sabi ng mayordomo ko ay may natanggap na siyang 3. Isang stay-in at yung 2 ay uwian dahil may mga anak din. Ang alam ko ay nagsisimula na sila mag-alaga sa mga anak ko. Wika niya. Sayang si Chantel dahil nagbago na ang babaeng iyon. At alam ko din, kahit hindi niya sabihin sa akin o umamin sa akin, alam ko na minahal na din niya si Chantel. Kaya lang walang nakakaalam na may stage 4 breast cancer na pala siya at makalipas lamang ng 2 buwan matapos nilang malaman ang sakit niya, ay pumanaw din agad ito. Ilang buwan ko din siyang nakita na nagpapakalugmok sa alak. Ngayon ay may pagbabago na. Natanggap na niya ang pagkawala ni Chantel. Naiwan sa kanya ang mga anak niya kaya nahihirapan siya ngayon. Halika, subukan natin yung boses mo. Punta tayo sa mansyon. Ako magigitara, ikaw ang kakanta. Kantahin mo yung ngiti ha. Ani Henry kaya napatayo ako ng tuwid at ngumiti sa kanya. Kago, hindi ka ngingiti. Kakanta ka ng ngiti. Wika niya. Tumigil ka na, kakatawag mo ng gago sa akin Henry ha. At baka mapiko na ako sa'yo. Ani ko at tinapiko lamang ang balikat niya. Pagbalik namin sa loob ng mansyon ay nagpractice muna si Henry sa paggitara. Maya-maya ay sinanyasan niya ako na umawit kaya binasa ko ang lyrics na ipinasearch pa sa akin ni Henry at kinanta ko ito. May nakaburol ba? Ang aga-aga na memerwisyo ka. Bungad ng prinsesa ko na nakataas pa ang kilay. Malakas na tawa naman ang maririnig sa mga kasama ko kaya napipiko na talaga ako. Dude, sabi ko naman sa'yo kasi, kumanta ka. Hindi ko sinabing tumula ka. Alisin mo na nga lang ito sa listahan mo at ipagpatuloy mo na lang ginagawa mo sa kanya. Mas mababastad ka pa niyan eh. Ani Henry at napapailing. Anong oras ba tayo aalis bukas? Tanong nila. Maaga tayo dahil kailangan ko pang pumunta sa ama ko dahil may pinapagawa siya sa akin. Maghapon tayong magiging busy bukas at sa susunod na araw ay pupunta tayo sa asyenda ni Raymond Antoinette. Doon, makikipagkita ang pinsan ko sa atin sa Batangas. Maganda kayo dahil ilang araw tayong mananatili doon. Wala pa akong alam tungkol sa programa. Doon pa lang pag-uusapan. Isang beses ko pa lang naman nakakausap ang pinsan ko at sabi niya ay tatawag siya bago sila umalis ng France. Ani ko sa kanila. Lemuel, ang sinabi ni Isa kay John, hindi ba? Hindi kaya tinutukoy nilang Lemuel ay ang anak ni Mario Saavedra, ang leader ng sindikato na binabantayan natin na balitang nagpapasok ng illegal substances dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ani Simon. Kaya nga interesado ako dahil narinig ko ang pangalang Lemuel. Hindi pa tayo sigurado pero sabi ni Isaac ay may hawak si Raymond ng dokumento na may buong pangalan ng Lemuel na iyon. Malalaman natin yan pagdating natin ng Batangas. Kaya pala bigla ka nagka-interes dahil sa Lemuel na iyon. Ani Henry. Matagal na natin gustong pabagsakin ang sindikatong iyan. Wala lang tayong nakukuhang ebidensya pa pero ngayon ay mukhang magkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil sa problema ni Roger sa peke niyang asawa. Ani ko. What? May pekeng asawa si Roger? Gulat na ani Lia na lumalapit sa amin. Teke, not real. Hindi totoo. Huwad. Fake. Yes, pekeng asawa pero may totoong asawa si Roger at may anak na sila. Long story at ayoko magkwento. Ani ko na tinanguan ni Lian. Magsasalita pa sana ako na makita ko na lumabas ng mansyon ng prinsesa ko kaya iniwanan ko sila at sinundan ko si Colleen. Nakasunod ka na naman? Sa tingin mo ba makakatakas ako sa lagad na ito, ha? Singhal sa akin ni Colleen. Gusto mo ba ng buko?
Ang daming bunga ng buko. Ani ko. Hinanap naman niya ang sinasabi kong buko at tumarap sa akin. Aakit ka para sa akin? Anya. Tumingin ako sa itaas at pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Hindi. Ano ako, baliw? Sayang, wala dito sa Daniel, ang best friend ko. Napakahusay noon sa akyatan ng buko. Kung ako paakyatin mo, magbabaril na lang ako sa ulo. Ani ko. Di magbaril ka sa ulo mo. Gusto mo paulit-ulit pa. Wala naman akong pakaalam sa'yo. Anya, sabay talikod niya sa akin. Hindi ako sumunod. Nakita ko si Manong Abner at tinawag ko ito. Bigyan mo ako ng ketchup, madali ka. Bulong ko at mabilis siyang tumakbo sa kubo na ilan di pa lang ang layo. Pagbalik niya ay pinaalis ko agad siya. Naglagay ako ng ketchup sa ulo ko at sa noo ko at mabilis kong hinagis ang ketchup sa malayo. Inilabas ko ang baril ko at kinalabit ko ito sa itaas kaya isang putok ang umilingaw-ngaw sa kapaligiran at kasabay noon ay ang pagbagsak ko sa sahig. Narinig ko ang kaguluhan ng lahat. Mga yabag na papalapit at mga sigawan ng mga tauhan ko. Si Henry ay malakas na sumisigaw at alam kong papalapit sila sa akin. Narinig ko din ang sigaw ni Colleen at mabilis na tinakbo ang kinaroroonan ko. Naramdaman ko ang mga kamay ni Colleen na yumayakap sa akin at ang mga luha niya na pumapatak sa pisngi ko. Felix! Tulong! Tulungan niyo kami! Felix! Kumisit ka dyan, buwisit ka! Felix! Gumising ka, parang awa mo na. Hindi mo dapat yan ginawa. Tulungan niyo kami! Huwag mo ko takutin, please. Gumising ka. Malakas niyang ani habang umiiyak. Naramdaman kong isang kamay nang mawak sa ulo ko at isang malakas na tawa ang narinig ko galing kay Henry. Gago ka, munti ka na kami magpaputok. Ketchup lang pala yung nasa ulo mo. Galit na sigaw ni Henry. Bigla akong binitawan ni Colleen at sinuntok ako ng malakas sa muka kaya napabangon akong bigla na sa puampang ako. Ang sakit naman nun, mahal ko. Ani ko, hinimas ko ang pangako. Napakasakit naman sumuntok ng babaeng ito. Malakas na tawanan ang maririnig sa buong paligid habang ako naman ay dahan-dahang tumatayo at sapo ko pa rin ang pangako. Pinahid niya ang mga luha niya at nagbabaga ang mga mata niya na tinitigan ako ng masama. Wisit ka! Sana'y natuluyan ka na lang talaga! Sigaw niya pero isang ngiti ang pinakawalan ko habang lumalapit ako sa kanya. Tulong! Dustin, gumising ka! Dustin, parang awa mo na! Panggagaya ko habang nakangisi ako sa kanya. Masama niya akong tinitigan at pagkatapos ay tinalikuran lamang niya ako at muling nagsalita. Ayoko lang nasisihin ako ng lahat. Masaya nga ako na makitang patay ka na kanina. Sigaw niya at patakbo na siyang bumalik sa loob ng mansyon. Ayos, ang galing talaga ng boss namin, masyadong abilidad. Ani Simon, ngiti-ngiti ako at halos mapunit na ang labi ko sa laki ng pagkakangiti ko. Umiyak siya, iniyakan niya ako. Ani ko na hindi nawawala ang ngiti sa aking labi. Oo naman, kasi akala niya patay ka na. Sa sobrang kaligayahan niya dahil makakawala na siya sa iyo, napaiyak na siya. Ani Henry kaya sa inis ko'y inilabas ko ang baril ko at pinaputukan ko siya sa paa. Pero sa lupa ako pinatama. Mabilis naman siyang tumakbo habang malakas na tumatawa kaya hinabol ko siya at inutusan ko rin ang mga tauhan ko na habulin si Henry at hulihin para sa akin. Pag nahuli niyo, itali niyo yan sa puno! Sigaw ko. Napahinto ako sa pagtakbo. Napaupo ako sa nakabuwal na puno at nilingon ko ang mansyon. Napangiti ako na makita ko si Colleen mula sa bintana na nakatanaw sa akin ngunit mabilis din niya isinara ang kortina nang makita niya ako nakatingin sa kanya. Muli ako napangiti. Alam ko na hindi luha ng kaligayahan ang nangyari kanina. Naramdaman ko sa pagyakap niya sa akin na mahal na talaga niya ako. Kailangan ko pang pagbutihan. Alam ko na darating din na mas mamahalin pa niya ako at kapag nangyari iyon, pakakasalan ko agad siya. Colleen's person over voice. Ang kapal talaga ng mukha ng Felix na iyon at nagawa pa niyang dukutin ng dalawa kong kaibigan at dinala dito sa Subic. Dusty, ano ka ba? Okay na okay lang na dinukot kami ng Felix na iyon. Siya pala nababalita na magiging asawa mo. Ay naku Inday, ang gwapo talaga. Wika ni Andrea. Hindi ko sila pinansin. Naiinis pa rin ako at lalo na sa phone lang nila sila nakafocus kesa pakinggan ako at makapag-usap sa akin. Napahagikik naman ang dalawang kaibigan habang may mga ginagawa sa kanilang phone. Ano ba kasi ang ginagawa niyo, ha? Tanong ko. Kasi kanina pa sila dot-dot ng dot-dot sa kanilang telepono at hindi naman ako binibigyan ng pansin.
Nagsasalita nga sila pero sa phone naman sila nakatingin. Nakakainis dahil nandito nga sila, busy naman sila sa kanilang mga telepono. Inaharap nila sa akin ang kanilang telepono kaya napataas ang isa kong kilay at inarapan ko sila. Akala ko kung ano ang ginagawa nila tapos tinitingnan lang pala nila ang larawan ni Felix sa Business World News. Bestie, sobrang gwapo talaga niya. Ang angas na datingan niya. Kinikilig na ani Olga habang titig na titig sa larawan ni Felix. Tingnan niyo ito. Hindi ba siya bukod sa atin ha Olga? Sa Mr. Sungit na super gwapo. Anya, napatingin naman ako sa tinutukoy niya at nakita kong si Simon ang tinititigan ni Andrea. Mukhang natipuhan pa ng kaibigan ko si Simon na hindi marunong umiti at malamig pa sa yelo kapag nakikipag-usap. Hindi ko sila pinansin kasi naiinis ako sa kanila. Isa pa itong si Felix. Ang sabi niya ilang araw lang siyang mawawala pero hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Nakakainis na talaga siya. Nakakainis? Ani ko, sabay padya ko ng paa na ikinatingin sa akin ng aking mga kaibigan. Naku po, may nakakamiss kay Papa Felix. Tulak ng bibig-kabig ng dibdib. Kunwari ayaw pero may gusto. Kunwari pakipot pero gusto lang bumigay. Sabay nilang ani. Sinamangutan ko naman sila dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi nila. Excuse me? Hindi ko po siya namimiss. Sabi ko, nakakainis kasi puro kayo phone. Hindi nyo na ako pinapansin. Wika ko naman. Humagikik lang sila at hindi ako pinapaniwalaan kaya sa inis ko ay tinalikuran ko sila. Pikon, kasi totoo. Sigaw nila na hindi ko na pinansin pa at lumabas na ako ng malaking mansyon. Sunundan naman nila ako at hindi ako tinitigilan sa panunukso nila pero nagbibingi-bingihan lang ako sa mga sinasabi nila. Pero bestie, ang swerte mo. Tingnan mo itong mansyon niya. Sobrang laki, parang palasyo. Maliligaw ka sa loob sa dami ng silid na papasukin mo. Mahilo ako nakakita ng isang malaking bahay na may elevator sa loob. Ani Olga. Tiningnan ko ang malaking bahay saka ako sumimangot. Wala naman akong pakaalam kahit gaano pa yan kalaki no. Hindi ko siya gusto kaya walang kwenta sa akin na lahat ng yan. Wika ko sabay kagat ng labi ko. Maligo tayo sa pool. Sa buong buhay ko hindi pa ako nakakatuntong na swimming pool. Puro sa ilog ako naliligo at nung bata pa ako, pag-angat ko ng ulo ko may plastic ng chips ang ulo ko. Tumatawang wika ni Andrea na ikinatawa namin ng malakas. Wala ako sa experience ko noon. Pagtalon ko sa ilog at pagsungaw ng ulo ko. Patay na hayop agad ang tumambad sa buka ko. Bilis ko kayong umangon noon kasi natakot ako. Tumatawang ani naman ni Olga. Nakatawa naman ako sa kanila dahil ako'y wala akong experience na ganoon dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Tara na bestie, maligo tayo sa pool. Ang sarap sigurong maligo doon. Ani Olga. Sige, sasamahin ko kayo pero hindi ako maliligo. Alam niyo naman hindi ako marunong lumangoy, di ba? Ani ko. Pumayag naman sila kaya nagbihis agad sila. Naka-short sila na 6 pockets at t-shirt sabay talon sa swimming pool. Masaya silang lumalangoy habang ako naman ay pinapanood ko lang sila. Nakaupo lang ako sa gilid ng pool at nakababad lang ang dalawang paa ko. Malakas na tawanan ang maririnig sa kanila. Masayang-masaya sila sa bagong buhay na naranasan nila. Napapangiti ako dahil kahit papaano ay hindi na ako nababato dito. Hindi katulad dati na ako lang talagang mag-isa dito tapos hindi ko pa kinakausap sa Felix at ang mga nagbabantay sa akin. Pero ngayon ay masaya ako dahil nandito na ang mga kaibigan ko. Noong una ay galit na galit ako nang dumating ang helicopter tapos bit-bit ni Simon sa balikat niya, si Andrea at si Olga naman ay bit-bit ng isa nilang tauhan. Ilang suntok ang dumapo sa mukha ni Felix nang makita ko ang mga kaibigan ko. Pati takip ng kaldero ibinato ko talaga sa kanya na tumama sa noon niya. Noong una ay natakot ako dahil baka napuruhan pero dahil nga hari ng impyerno ang taong iyon ay hindi man lang nagalusan. Bestie, tara dito! Tuturuan ka namin lumangoy! Nila pero tumanggi ako. Nakalagay dito 7 feet ang lalim yan. Ayoko dahil baka malulod lang ako. Ani ko habang panay-iling ako ng ulo. Hindi naman nila ako kinulit na. Nagtatampisaw lang ang paa ko sa tubig at ina-enjoy ko ang mainit-init na tubig ng pool sa paa ko. Napatingin ako sa mga kaibigan ko nang bigla na lamang silang magtilian ng malakas kaya napakunot ang noo ko at lumingon ako sa likod ko dahil sa likuran ko sila nakatingin. Ganoon na lang ang gulat ko na makita ko sa Felix at ang mga kasamahan niya na nakatayo sa likuran ko at dahil sa pagkagulat ko ay nahulog ako sa tubig at diretsyong bumulusok ako sa ilalim at hindi na ako makaangat pa dahil hindi naman ako marunong lumangoy.
Dahil natataranta ako at gusto kong sumigaw ay nakainom ako ng maraming tubig kaya parang nandidilim tuloy ang paningin ko. Nang bigla na lamang na may humapit sa bewang ko at umangat ako sa tubig. Nagkakakawag ako dahil sa matinding takot na nararamdaman ko. At nang makita kong hawak ako ni Felix ay bigla kong ipinulupot ang mga braso ko sa leeg niya at ang aking dalawang hita sa bewang niya. Kumagulol pa ako ng iyak at isunubsob ko ang mukha ko sa leeg niya dahil sa takot na nararamdaman ko. Akala ko'y katapusan ko na. Akala ko ay mamamatay na ako. Nakaahon na kami sa tubig. Ibinabanan niya ako sa mahabang upuan pero hindi ako bumibitaw sa kanya at panay-iling lamang ako kaya hindi niya ako binitawan at hinagod niya ang likod ko. Nung ma-realize ko ang nangyayari ay malakas ko siyang sinapak na ikinagulat niya kaya ibinaba niya agad ako. Bitiwan mo ako! Manyakas ka! Sigaw ko habang ang lahat ng kaibigan niya ay malakas na tumatawa. My princess naman! Nandito mga tauhan kaibigan ko tapos binoboxing mo na naman ako. Ikaw itong ayaw bumitaw sa akin. Sinubsob mo pa nga yung mukha mo sa leeg ko tapos ngayon ako pang manyakis. Wika niya sa akin habang sapong ilong niya na tinamaan ng malakas kong suntok. Ang mga kasambahay naman nila ay mabilis na lumapit sa akin at binalot ako ng robe. Inabutan din si Felix ng tuwalya pero hindi naman niya tinanggap. Kinapa niya ang kanyang bulsa at inilabas ang kanyang phone na basang-basa dahil tumalon pala agad siya sa tubig nang hindi ako lumitaw. Ang dalawang kaibigan ko naman ay mabilis na ding umahon sa pool at nang makita sila ng mga kaibigan ni Felix ay nanlaki ang mga mata nila. Nag-swimming kayo na hinasuot niyo? Ani Henry. Bakit hindi na lang kayo nag-long sleeve at jogging pants para mas lalo magandang itsura niyo? Tumatawa ang ani naman ni James. Sinamaan ko sila ng tingin pero panay pa rin ang tawa nila. Baka puro bilbil, kaya takot mag-swimsuit. Malamig na ani naman ni Simon na ikinataas ko ng kilay. Ang yayabang talaga ng mga ito. Manang-mana silang lahat sa ugali ng amo nila. Asawa ko, magbihis ka na at baka magkasakit ka pa. Wika niya kaya sinipa ko siya sa tuhod at mabilis niyang sinapo ang tuhod niya. Hindi mo nga ako asawa. Wisit ka talaga. Sigaw ko sa kanya at tatakbo na lang sana ako papasok sa loob ng mapansin ko ang isang lalaki na kayumanggi ang kulay at tahimik lamang na nakamasid sa amin. May nadagdag na isa pang pinaglihis sa sama ng loob. Tara na besties, may mga dumating na halimaw. Wika ko at mabilis kaming pumasok sa loob at nagtungo sa mga silid namin. Numeratyo na ako ng banyo at naligo. Kaliligo ko nga lang kaya lang dahil nahulog ako sa pool ay kailangan ko ulit maligo. Pagkatapos ko maligo ay lumabas agad ako ng banyo na bihis na. Paglabas ko ng banyo ay nagulat ako sa boses na nagsalita. May pasalubong ako sa'yo. Anya at napatingin ako sa hawak niyang paper bag na may mga tatak ng kung ano-anong pangalan na hindi ko naman alam. Di ko kailangan yan. Wika ko. Tumayo siya at iniwanan niya ang mga paper bag sa kama ko. Bilisan mo dyan, ipapakilala kita sa best friend ko. Anya at tuloy na siya lumabas. Hindi naman ako lumabas. Naupo lang ako sa kama. Yung mga damit na laman ng paper bag ay inilagay ko lang sa sofa. Napangiti ako. Pilit kong itinatago ang nararamdaman ko dahil ayoko maging parte ng buhay niya dahil alam kong masama siyang tao. Pero kahit kahit anong gawin, ay hindi ko na siya mawawala sa puso ko. Isinuko ko sa kanya ang sarili ko. Akala ko ay sapat na iyon para masabi ko sa sarili ko na okay lang kahit anong klase pa siyang tao. Pero pakiramdam ko hindi ko kaya. Natatakot ako na maging parte ng magulo niyang buhay. Hindi ko alam pero isa lang ang alam ko. Nandito na siya sa puso ko kahit noong nagtatrabaho pa lang ako sa club. Pumasok ang mga kaibigan ko dito sa silid ko at si Andrea naman ay nakasimangot na naupo sa kama ko. Ang kapal ng Simon na iyon. May bilbil daw kami. Sa susunod na maliligo ako sa pool, magtutupis ako. Tingnan ko lang kung hindi siya maglaway sa alindog ko. Ani Andrea na ikinatawa naman ni Olga. Felix Personover Voice. Bago kami pumunta sa party ay pinakilala ko sa prinsesa ko ang aking kaibigan. Sinabi ko sa kanya na sa wakas ay natagpuan ko na din si Daniela. Kahit hindi siya nagpapakita ng interes ay kinuwento ko pa rin sa kanya kung paano namin nahanap ang kaibigan ko. At pagkatapos noon ay nagpaalam na kami sa kanya. Ready na ba kayo para mamaya sa party? Tanong ko. Lahat naman ay kasama kong dadalo pero mauuna ako sa kanila dahil susunduin ko ang asawa ni Roger. May mga kasama ako mga tauhan dahil hindi ako pwedeng lumakad mag-isa. Ganyan na ang buhay ko. Hindi naman sila lumalapit sa akin. Nakasunod lang sila sa kahit saan ako magpunta. Gusto mo ba na samahan kita sa pagsundo kay Amira?
Ani Daniel. Hindi na, sundin mo na lang ang partner mo. Ako na ang bahala kay Amira. Wika ko. Nakita na sila ng kanyang mga magulang at ng dati niyang kasintahan pero hindi daw niya kilala at wala siyang nararamdaman na kahit na ano sa puso niya nang makita niya ito. Si Sarah ang kaparehan niya mamaya sa party. Ang kasintahan niya na kung makapulupot, akala mo na may seseryosohin ni Daniel. Kung naalala lang ni Daniel ang nakaraan niya ay malalaman niya na pampalipas init lamang niya ito ng katawan. Sa ngayon ay hinahayaan namin si Sarah. Sa oras na bumalik ang alaala ni Daniel ay matatapos na rin ang pagpapantasya niya na mahal siya ni Daniel.